Ashley's point of view. Shoot! Feeling ko talaga lolobo ako kapag nakasal na tayo. Bulalas ni Edward nang ibaba nito ang kutsara at tinidor na hawak. Marahan pa niyang hinimas ang tiyan niya. Edward is really making me blush. Talagang feel ng sirang to na magiging asawa niya ako. I cook my specialty adobo at hindi ko akalain na marami nga talaga siyang makakain. He almost finished the bowl of rice. Buti naman nagtira ka pa para kina Osang. Sabi ko, hindi na nga rin ako nakakain kasi parang busog na ako sa panonood sa kanyang kumain. Sarap kasi, first time kong nakatikim ng ganyang klaseng adobo. Sagot niya at uminom ng tubig. Lihim lang akong napangiti. I never imagined this man to be this shallow sometimes. Nung una ko siyang na-meet, mayabang. The second time, inayawan niya ako ng bongga. Tapos ngayon, kulang na lang ikulong niya ako para makasal sa kanya. Napahinga ako ng malalim at napansin naman niya. You're bored, sabi niya sa akin. Nawala ang ngiti niya sa labi. I don't have anything to do here. Paulit-ulit lang ang palabas sa TV. Hindi ko naman kayang matulog maghapon. Ibalik mo na lang ako sa Manila. Sabi ko sa kanya. Nakita kong sumeryoso ang mukha ni Edward at tumingin sa akin. Tapos ay tumayo siya at kinuha ang kamay ko. Just come with me, sabi niya at naglakad paalis doon habang hawak ang kamay ko. Umakyat kami sa attic. Siguro storage na rin nila ng mga bagay na hindi nagagamit. Anong gagawin natin dito? Taka ko. Hindi siya sumagot at kinuha ang ilang mga malalaking box doon na parang matagal nang di nagagalaw. Binuksan niyon at ipinakita sa akin. I know you cannot resist this. May ngiti na ngayon ang labi niya. Nakita kong libro ang mga naroon. Hindi ko mapigil ang excitement kapag nakakakita ako ng mga ganon. Isa-isa kong tinanggal mula sa kahon ng mga libro. Pakiramdam ko ay hihimatayin na ako sa sobrang saya. Napakatagal ko nang hindi nakakabasa ng libro at isa ito sa mga paborito kong gawin. Abot tenga ang ngiti ko habang pinipili ko ang mga librong gusto kong basahin. Gusto ko silang basahin ng sabay-sabay. Like it? Narinig kong tanong ni Edward. Napatingin ako sa kanya at nakasandal lang sa dingding malapit sa akin. Parang amused na nakatingin sa ginagawa ko. Like? I love it. I always wanted to buy these books. Bulalas ko. Pero alam mo na, budget and wala nang time magbasa dahil sa trabaho. Sabi ko pa, may nakita pa akong isang classic book. Maganda rin daw ang book na ito. You should try to read this. Mas maganda ang books kesa sa show sa HBO. Sabi pa niya sa akin. Napakunot ang noo ko at tumingin sa kanya. You like to read? Parang hindi ako makapaniwala. Natawa siya sa tanong ko. Why? Wala ba sa itsura ko? I just think you are not the geek type. Sagot ko at nagbuklat pa ng mga libro sa kahon hanggang sa makita ko ang isang folder mula sa ilalim. Familiar ang folder na iyon. Binuklat ko at napangiti ako nang maalala kung ano iyon. You still have this? At ipinakita ko sa kanya ang folder. Iyon ang term paper na ginawa ko para sa kanya. And he got 98. Iyon ang grade na nakita ko doon. I passed. Thanks to you. Sabi niya at lumapit sa akin. I remember, may utang pa pala ako sa iyo for doing my term paper. Natawa ako at napailing. Sabi ko nga, diba, free na. Di ba sinabi ni Henry sa'yo? Sira yun na. Sabi niya, kulang daw yung 2,000 na TF mo. Siningil pa ako ng 1,000. Kunwari ay naiinis ito. Napahalakak ako sa nakita kong reaction niya. Para siyang batang naisahan. Then I saw him staring at me. You should smile more, Ashley. I love it when you smile. Sabi niya sa akin habang nakatitig sa mata ko. And every time he do this, feeling ko parang nagiging estatwa ako. Kamag-anak ba ito ni Medusa? At sa tuwing tititigan ako, ay para akong nagiging bato. I cleared my throat dahil parang ang intimate na naming dalawa. Mabilis kong binawi ang tingin ko at tinampot ang set ng Lord of the Rings book. Eto na muna ang basahin ko. Thanks for this. At mabilis akong umalis doon, bit-bit ang mga libro. I finished all the books that I
took in just one whole day. Maghapon lang akong nakakulong sa kwarto ko at naipagpasalamat kong hindi naman ako inistorbo ni Edward. Tingin ko ay marami din siyang ginagawa kaya siguro nakalimutan na niya ako. Napahinga ako ng malalim at naupo sa kama. Ano na naman ang gagawin ko? Nakaka-bored naman dito. Hindi naman ako makakalabas dahil wala naman akong kasama. Kung sa tingin ni Edward na kaya niya ako dinala dito ay para ma-relax ako, nako, lalo lang ako nai-stress. Hindi ako natutuwa. Tumayo ako at nakita ko sa labas ng bintana na papagabi na rin. Alam ko naman na si Osang na ang bahala sa pagkain namin, kaya hindi rin ako lumalabas. Nag-shower ako at kinuha ko ang mga pinamili kong damit. Natawa ako na makita ko ang isang black lacy panty at bra. Nagustuhan ko iyon na binili ko sa bayan. Sinuot ko. Bagay. Kumembot-kembot ako ng konti sa harap ng salamin at napangiti ako lalo. Sigurado ako, kung nagsasayaw ako sa mall na ganito ang suot, baka iuwi na ako ng mga kliyente ko. Napahinga ako ng malalim at inilagay sa cabinet ang mga damit na pinamili ko. Tingin ko, walang balak na bumalik sa Manila si Edward na hindi ako napapapayag na magpakasal sa kanya. Pagbukas ko ng cabinet ay isang bote ang bumagsak at mabuti na lang ay hindi nabasag. Napakunot na noo ko dahil bote ng alak iyon. Bakit naman may magtatago ng alak dito? Naisip kong siguro kay Edward ito noong mga panahong lulong pa siya sa bisyo na. Tiningnan ko ang bote ng alak at konti lang ang bawas. Napangisi ako nang may maisip. Tikman ko kaya. Tutal, wala naman akong ginagawa dito. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakatikim ng alak sa buong buhay ko. Kahit nagtatrabaho ako sa Mona, hindi ako umiinom doon. Puro juices lang at tubig. Pinuksan ko ang bote at napangiwi ako nang maamoy ko ang tapang ng alkohol. Ang baho. Pero tumungga ako. Mapait ang lasa na masarap pero napakainit sa lalamunan. Bahagya pa ako napaubo. Pero iba pala ang pakiramdam kapag uminom ng alak. Parang nagiging magaan ang lahat. Muli akong tumungga at parang lalo pa akong nagiging parang bulak. Parang nawawala ang mga problema ko. Napapatawa ako sa walang kwentang bagay. Kinuha ko ang iPad ko at inilagay ko sa speaker ang volume. I'll dance because I know I am good at this. I'll dance because I want to. Edward's point of view. Napakunot ang noo ko dahil mag-aalas 8 na ay hindi pa lumalabas ng kwarto si Ashley. Ano ba ang babaeng yon? Ayaw ba niyang kumain? Masyado bang naokupa ang pagbabasa? Nakita ko si Osang na naghahain ng hapunan. Hindi pa ba bumababa si Ashley? Tanong ko. Umiling lang ito. Maghapong nagbasa, Eds. Sagot niya at iniwan ako. Inihinto ko ang mga ginagawa ko at tumayo. Umakyat ako sa taas para puntahan siya at ayain ng kumain. Papalapit pa lang ako sa kwarto ay napakunot na ang noo ko. She's playing loud music from her phone. I knock but there's no answer. Ashley? It's just the loud music that I can hear coming from the room. I opened the door and it's not locked. When I opened it, I found her dancing wearing only a lacy panty and bra. Her hair is free-flowing and her body is moving hot with the tune of some alternative music. Unconsciously, I swallowed hard. Aside from being very pretty and almost perfect, no wonder she is the favorite of Mona. I saw that she was holding the bottle of rum that I hid in the cabinet years ago. How did she find that? Ashley is dancing like a goddess. The way her hips are swaying makes me ask for more. I saw her take another gulp from the bottle of rum and turn around, then swayed again. I cleared my throat and called her name. Ashley, we're going to have our dinner. But she just continued her dancing. I think she's not hearing me. Ashley, muli kong tawag sa kanya. This time, tuluyan na akong pumasok at lumapit sa kanya. She turned around and saw me. My God! Tanging nasabi ko dahil alam kong lasing na siya. Mapungay na ang mga mata niya at nakangiti lang siya sa akin. Oh, audience! Pulalas niya at tumarap lalo sa akin habang umiindak. Napalunok ako dahil lalo siyang lumalapit sa akin. Si Ashley,
at kita ko ang hubog ng kanyang dibdib na bahagyang natatakpan lamang ng manipis na lace. Lalo akong napatitig at hindi ko maitatangging nagkaroon ako ng matinding pagnanasa. Ashley, you need to stop. I think you are already drunk. Sabi ko sa kanya at akmang kukunin ang hawak niyang bote pero muli siyang tumungga doon. Just relax, babe. Sit down, watch and feel me. Nanunukso ang sabi niya at itinulak ako sa kama. Nawalan ako ng balanse kaya dire-diretso akong napasubsob sa kama. Lumapit siya sa akin at pumwesto sa ibabaw ko. Nakaluhod habang nakapulupot ang mga hita niya. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang siya sa akin habang marahang iginagalaw ang kanyang balakang sa ibabaw ko. Manipis na lace na panloob lang ang suot niya at ramdam kong alam niyang may tensyon sa pagitan namin pero tila wala na siyang pakialam. Ashley, please stop this. Sabi ko at akmang tatayo na. I needed to stop this hanggat kaya ko pang magpigil pero lalo lang siyang dumiin sa akin. Just feel me, babe. Sabi niya at kinuha ang kamay ko at iniligay sa dibdib niya. This is not the Ashley I know. Ashley, this is not funny anymore. Napilitan na akong tumayo para magtigil siya. Napapikit ako dahil nakahilata na siya sa kama while her elbows are supporting her body. Hawak pa rin niya ang bote ng rum at marami ng bawas iyon. Muli siyang tumungga doon. Why babe, don't you like this? Nakangiting sabi niya sa akin at dahan-dahang umalis sa kama at muling papalapit sa akin. This time, she is dancing and her body is touching my arms. Come on babe, feel me. Sabi pa niya at muling hinawakan ang kamay ko para ipatong sa kanya. Ayokong magsamantala ito at alam kong nakainom lang siya. But naiisip ko, ginagawa kaya ito ni Ashley sa ibang clients niya? Wala namang magagawa si Mona. Kung gusto ng mga dancer niya ang mag-extra service sa clients, no one will know. She's biting her lips while slowly dancing in front of me. Dance with me, handsome. Sabi pa niya at lalong ikiniskis sa akin ng kanyang balat. I know, even a saint cannot resist the charm of this goddess. Edward's point of view. You need to stop. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang magtimpi. I think I am going crazy. I am talking to myself already while watching Ashley dancing like she doesn't care about anything else. Pakiramdam ko ay uhaw na ako at gusto ko nang kamawala ng alaga ko. Edward, are you gay? Napakunot ang noo ko. Tama ba ang narinig ko? Ashley asked me if I am gay. What? I'm asking you if you are gay. I was dancing here almost nothing, but you don't seem to care. You already rejected me 5 years ago and now you're still rejecting me? Sabi niya sa akin. That's it. I just took a few steps, grabbed her, and lifted Ashley. I kissed her, and she is trying to kiss me back. Napakunot ang noo ko. She doesn't know how to kiss. I know. She is not faking it. I have kissed countless number of women, but with this one, it is like I am kissing a high school girl for the first time. Her lips are parting, but she doesn't know how to move it. You don't know how to kiss? Parang nagugulat na tanong ko. My first. Natatawang sabi niya. Don't tell anyone. Shh. At humagigig pa siya. Hindi ako kumibo. Siguro, bahagi lang ng estilo niya. Hindi siya humahalik sa mga kliyente niya. Pero alam kong may namamagitan pa rin sa kanila. May mga babaeng ganitong panuntunan. Para sa kanila, sagrado ang halik. Ngunit may mga limitasyong handa silang lampasan. I put her on the bed while still kissing her. My hands are now moving, and I moved my head down and started kissing. I can hear her soft voice. My other hand is exploring other parts. You're making me crazy. Tanging nasabi ko. Ashley's point of view. Ano ba itong ginagawa ko? This is not me pero bakit wala akong lakas na pigilan si Edward sa ginagawa niya? Bakit parang gustong gusto ko? Bakit kasi ako nag-inom pa?
Ang init-init ng pakiramdam ko. He is kissing my top. Gusto ko siyang itulak pero bakit ang sarap ng feeling? Oh God, that's all I can say. Edward kissed me again and positioned on top of me. I wanted to tell him that this is my first, but everything went so fast. Sa isang kasab mata, pumasok siya sa akin. Gusto kong sumigaw. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. This is your first time? Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi ako makasagot. I am in pain, but at the same time, I can feel that my body wants more. I'm sorry. I can see that the questioning look on Edward's face was changed with guilt. Tuloy mo na. Iyon na lang ang nasabi ko. He cannot leave me like this. Inumpisahan na niya eh. Are you sure? Tumango lang ako. He gently touched my hair and looked at me. I'll move, okay? But I'll be very gentle. He said softly in my ear. Napapikit ako. Parang kuryenteng dumaloy sa tenga ko ang hininga niya. The feeling was too intense and so good that I don't know what to think anymore. Edward pulled himself out of me and moved away. I don't know what he is going to do. I am tired. My head is spinning and I just closed my eyes. Edward's point of view. In just a couple of minutes, I saw Ashley sleeping on the bed. I just took some tissue and wet towel from the bathroom. I am going to clean her up. I think she will be too drunk to remember what happened. I took a deep breath and looked at her. She's in deep sleep already. Her mouth is partially opened and her hair is just messed up everywhere. I bit my lower lip while I was enjoying my view on her body. I smiled while shaking my head. I still can't believe what had just happened. Ashley and I made love. It's her first time. I know everybody will not believe it. She is a dancer in Mona. The clients are all members of high society, businessmen, politicians, name it. If you have money there, you can have everything, even if you need to buy a woman. Ashley's point of view. My head is still spinning and I want to throw up. I immediately got out of bed and went to the bathroom. Ito na ba yung hangover na sinasabi ni Lorene? Ang pangit ng feeling. Hindi na ako uulit. Napatingin ako sa salamin at nakita ko nakasuot ako ng white button at t-shirt. Wait, I am wearing my new antes last night. That's black. Why am I wearing this? Napatingin ako sa salamin at tinignan ang sarili ko. All is coming back right now. What happened last night was all blurry, but it is all coming back now to haunt me. Oh God! Naihilamos ko ang kamay ko sa mukha ko. Ano ba nagawa ko? Napapikit ako at napailing na para bang maiaalis noon ang mga imahe ng nangyari kagabi. What have I done? Parang sira akong kausap ang sarili at napaupo sa toilet bowl. I closed my eyes again and I saw images of me dancing wildly in front of Edward. I seduced him. He kissed me. We had last night. Ang gaga ko! Inis kong sabi at sinabunutan ang sarili ko. Bakit ko ba kasi ginawa yon? Napapitlag ako nang marinig kong may kumatok sa pinto. Ashley, are you there? Si Edward. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ashley? Muli niyang tawag. Yes, I am here. Parang ako lang ang nakarinig ng sagot ko. Hindi ko yata kayang humarap kay Edward pagkatapos ng nangyari. All right, food is ready in the dining. Sabi niya at nakarinig ako ng pagkaluskos palayo. Para akong nakahinga ng malalim at muling tumingin sa salamin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero alam kong hindi ako pwedeng habang buhay na magtago sa CR na ito. I took a quick shower and peeked outside the door. Gusto kong makasiguro na wala si Edward doon dahil hindi ko talaga siya kayang harapin. Na ipagpasalamat kong parang wala namang tao kaya dire-diretso lang ako. Good morning. Muntik na akong mapatalon nang marinig ko iyon at hinanap kung saan nanggaling. Gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko na makita ko si Edward na nakaupo sa isang gilid at nakatingin lang sa akin. Fresh na fresh ang hitsura niya.
kasi mukha din siyang bagong ligo. Naka-t-shirt lang and cargo shorts. Hawak nito ang isang baso ng tubig. Alanganin akong ngumiti at lalo kong hinigpitan ang hawak sa sugpungan ng tuwalya sa katawan ko. I am wearing nothing under this towel. Anong ginagawa mo dito? I can't even look at him. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. I think you need this, sabi niya at iniabot ang isang baso ng tubig at isang tablet ng Biogesic. Nagtatakang tumingin ako sa kanya. For your hangover. Nagdami mong nainom kagabi, sabi niya at itinuro ang bote ng rum sa akin na nakapatong sa lamesita malapit sa akin. Napangiwi ako na makita iyon. Almost half na lang ang laman. Ininom ko naman ang ibinigay niya. I think I really need that so I can clear my head. I didn't know na malakas ka palang uminom, sabi niya at muling naupo sa silyang naroon at tumingin sa akin. Magbibihis sana ako, sabi ko sa kanya. Go ahead, don't mind me. Nakangising sagot niya. What? I can change my clothes if you're here, sagot ko sa kanya. Nakita kong parang nagtaka siya. I already saw that last night. You asked me for it. Natatawang sagot niya. I know he is teasing me. Ramdam kong nag-init ang mukha ko at alam kong namula iyon. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Lumabas ka muna, Edward. Seryoso na ako ngayon. Kumunot ang noon niya. Bakit nga? Okay lang sa akin kung magbihis ka. I don't mind. Nakangisi pa siya. Edward, hindi ka nakakatawa. Inis kong sigaw sa kanya. Napahalakak na siya at tumayo. Sorry. Natatawang sabi niya at lumapit sa akin. Hindi ko maintindihan ang kaba ng dibdib ko nang marahan niyang haplusin ang mukha ko. Are you feeling better now, sweetheart? Seryoso na siya ngayon. Pinigil ko ang sarili kong mangiti. Nakakakilig naman kasi ang paraan niya ng pagsasabi noon. Para bang talagang may namamagitan sa aming dalawa. I was worried that you are not okay kaya nagpunta ako dito. I know you'll be having your worst morning today. How's your head? Still spinning? Tanong pa niya at inayos ang mga buhok na tumabing sa mukha ko. Edward, about last night ay marahan niya akong hinalikan sa labi. Hindi naman ako tumutol. Masarap pala talaga siyang humalik. Akala ko lang, epekto lang iyon ng alak kagabi. I love what happened last night, Ashley. I didn't know it was your first time. I am sorry if I was rough, but I love it. Nakatingin siya sa mga mata ko nang sabihin iyon. Hindi ako ganoong klaseng babae. Dancer ako pero hindi ako sumasama sa mga clients ko. Trabaho lang sa akin ang pagsasayaw. I didn't know what came into my mind and I drank your rum last night. Curiosity siguro. Boredom. That was my first time to drink too. Kaya siguro kung ano-ano na ang ginawa ko. Hindi ko kayang tumingin sa kanya. He kissed me again and embraced me tightly. I know. It's okay, honey. Sabi niya. Pero pwede ba nating ulitin mamaya? Pulong pa niya sa akin. Malakas ko siyang hinampas sa braso habang malakas naman siyang humahalakhak. Baka pwede lang naman. Natatawa pa rin siya. Hindi na yun mauulit, no? Labas! Lumabas ka. Sabi ko. Ngumiti siya ng nakakaloko. I know. You cannot resist me. Sabi pa niya. Lumabas ka na. At binuto ko siya ng unan. Ang lakas ng tawa ni Edward habang palabas ito ng kwarto. Pakiramdam ko ay hubad ako sa paningin ni Edward nang bumaba ako at saluhan siya sa breakfast. His eyes are shining while looking at me. Hindi mawala-wala ang ngiti niya sa labi. Will you stop looking at me like that? Sabi ko sa kanya na makaupo ako sa tapat niya sa mesa. Why? I am just enjoying what I am seeing now. You are beautiful, Ashley. You look prettier after last night. At kumendat pa siya sa akin. Inirapan ko lang siya at tumusok ako ng hotdog. Gusto mo yung hotdog ko na lang? Sabi pa niya. Kapag hindi ka tumigil, isasabi ko sa mukha mo tong kape ko. Banta ko sa kanya. Napahalakak siya. Gusto ko rin matawa kasi alam kong nang iinis lang siya. Ang cute mo, sabi niya at nagsimula na din kumain. Kailan ba tayo babalik ng Manila? Tanong ko sa kanya.
Narinig ko ang tanong ko. Nawala ang ngiti sa labi niya. You really want to go back to Manila? You really want to go back dancing? Seryosong tanong niya. Alam mong kailangan ko magtrabaho. Kailangan kong tulungan sila Uncle Joe. Sagot ko sa kanya. Napatango-tango lang siya. But do you want to go back to Mona? Tumingin ako sa kanya. I don't have any job aside from dancing at Mona. Narinig kong napahinga siya na malalim. We will go back to Manila after you tell me that you're going to marry me. Napailing ako. I can't marry you just like that, Edward. Hindi mo ako kilala. Sagot ko sa kanya. I know who you are, Ashley. But I don't know who you are. Sabi ko, then let me into your life. If you don't want to get married and you want to know me more, let's engage first. I just want us to be exclusive. I just want you to be mine. Kitang-kita ko ang kaseryosohan sa mukha niya. Hindi ako nakasagot. Ano ba ito? Bakit ang bilis? Do you still want courtship? Hindi ako naniniwala sa mahabang proseso ng ligawan. Marami akong kilala na since bata pa sila na pero they end up living each other. Sabi pa nito. Just like you and Lori. Wala sa loob ng sambit ko. Nakita kong natigilan siya sa sinabi ko. Biglang tumigas ang anyo niya at itinutok ang paningin sa pagkain. You don't know anything about her. Tanging sagot niya. Iyan na nga ang sinasabi ko. Why would you expect me to marry you kung may iba ka namang gusto? Lori and I are over years ago, Ashley. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Sagot niya. Bakit ako? Maraming ibang babae na higit sa akin. Mas may pinag-aralan. Mas maipagmamalaki mo. Sigurado akong hindi ka nawawalan kaya nagtataka ako kung bakit ako. Kailangan bang may dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan? My parents like you. And I like you. Naiinis na siya. Tingin ko ay gusto na niyang putulin ang pag-uusap na ito. But there is no love. Sabi ko, nakita kong tumitig siya sa akin. Love fades away, Ashley. Love is cruel. If you believe in it, you'll end up crying all alone. You'll end up destroying yourself. Parang sa sarili niya iyon sinasabi. Hindi ako nakasagot. He doesn't believe in it anymore. Matindi siguro ang ginawa sa kanya ng dating girlfriend, kaya naging ganito katigas ang puso ni Edward. I can give you a better life. You can pursue your dreams. If you want to continue study and become a teacher, hindi kita pipigilan doon. I'll support everything that you want to do. Just be mine and don't come back to Mona. Sabi pa niya. Totoo naman ang sinasabi ni Edward. Magandang buhay ang maibibigay niya sa akin. Pero parang hindi ko pa rin kayang tanggapin ang alok niya. Hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin sa piling niya. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala sa pwedeng mangyari sa amin. Pero talaga nahihiwagaan ako na bigla siyang susulpot sa buhay ko at aalokin ako ng kasal. Gayong tinanggihan na nga niya ako noon. Ashley's point of view. Ang gagi mo. Iyon ang narinig kong sabi ni Lorin sa akin ang sabihin ko sa kanya na tinanggahan ko ang alok ni Edward sa akin. Hindi ako kumibo at nanatiling nakikinig lang sa kanya. Umalis saglit sa Edward at kailangan daw magbangko. You think? Tanggapin ko ang alok niya? Oo, no, Ashley. Hindi ka na makakatisod ng kanyang offer. Kasal ang inaalok sa'yo. Hindi ka ibabahay. Pakakasalan ka. Sabi pa niya sa akin. Pero kasi parang ang bilis eh. May nangyari na sa inyo? At narinig kong tumilipa si Lorin. Hindi ako nakapagsalita. Parang nahihiya akong umamin. Ang landi mo. Ang napahalakak siya. Parang alam na niyang meron na ngang nangyari. Hindi mo pa siya gusto niyan ha? Pero isinuko mo na pinagkakaingat-ingatan mo. Napatawa din ako. Nalasing ako noon. Sagot ko, kagi ka talaga. Hindi mo gusto si Papa Eds. Ang ob-ob mo. Ang gwapo-gwapo kaya niya. Kulang na lang ay tumalis si Lorin. Gusto ko naman siya pero kasi hindi ako nakasagot agad dahil
Nakarinig ako ng pagparada ng sasakyan sa labas. Sumilip ako at nakita kong kotse ni Edward iyon. Bumaba siya at napakunot ang noo. Nang bumukas ang passenger side, may kasama siya. Alam ko, nasa palengke si Roger at Osang. Hindi ko maintindihan ang parang kumurot sa dibdib ko na makita kong isang babae ang bumaba doon. Hindi lang basta babae, maganda at sexy na babae. Seryosong nag-uusap ang dalawa, and the way Edward is looking at this woman, halata kong hindi lang kaibigan ng turing niya dito. Hoy, bruha! Nandyan ka pa ba? Si Lorin iyon. Ha? Ano nga? Ano ang desisyon mo? Tatanggapin mo na ang alok ni Eds? Tanong pa ni Lorin. Napalunok ako na makita kong humalik ang babae sa pisngi ni Edward at umalis na. Kumaway pa ito sa lalaki at naghintay pa si Edward na mawala sa panlingin niya ang babae bago siya pumasok. Tawagan kita ulit, sabi ko kay Lorin. Bakit? Bitin naman magkwento to. Sige na, tawagan kita ulit mamaya. Pinatay ko na ang telepono. Nagkunwari ako nagbabasa ng libro na maabutan ako ni Edward sa sala. Alam kong nagulat siya nang makita niya ako doon. What are you doing there? Takang tanong nito at inilapag sa mesa ang mga bitbit na plastic. Itinaas ko lang ang kamay na libro para ipakitang nagbabasa ako at muling itinuon sa libro ang pansin ko. Naramdaman kong lumapit siya sa akin at pahilatang naupo tapos ay umakbay. Umusod naman ako. Sungit naman, natatawang sabi niya at umusod din papalapit sa akin. Hindi ko siya pinansin. Ano kaya kailangan ng lalaking ito? Ash, sabi niya. Tumingin ako at nakita kong parang may gusto siyang sabihin. I'll be having some visitors later. Okay lang ba? Sabi niya. Kumunot ang noo ko. Bakit ka nagpapaalam sa akin sa iyong bahay ito? Siyempre, I need to ask your permission first. Baka ayaw mo ng ibang tao. Sagot niya. Inirapan ko lang siya pero gustong gusto kong itanong kung sino ang babaeng kasama niya kanina. So, okay lang? Pangungulit pa niya. Bahala ka nga. Ano ka ba? Kahit dito mo patirahin okay lang. Kasi nga yung bahay, sa iyo tong bahay na to. Iritadong sagot ko. Bakit ang sungit mo? Huminga lang ako na malalim at isinara ang libro na binabasa ko. He looks worried na naiinis ako. Masakit lang ulo ko. Sige, doon na muna ako sa kwarto. Paalam ko at iniwan ko na siya. Naipagpasalamat kong hindi na ako inistorbo ni Edward buong maghapon. Kumatok lang siya, bandang lunchtime, at tinatanong kung gusto kong kumain pero tumanggi ako. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit pa parang apektado ako doon sa nakita ko? Ano naman, kung mayroong ibang babae si Edward? This past few days na magkasama kami, I know that he is a sweet person. Thoughtful pa. Alam ko naman na hindi yun fake. Marami naman kaming napag-uusapan. Nakakatawa nga na we had a little debate last night about something about the government. I never knew that he likes to read about politics and economics. I was impressed about the way he talks, the way he is explaining things about what is happening in the society. Ang dami-dami niyang alam. Parang ang tali-talino. And I love men who got brains. Saglit akong napatigil nang ma-realize ko ang nasa isip ko. I love men who have brains. No, I am just impressed. That's it. Nakarinig ako na may mga taong nagsasalita sa baba, kaya sumilip ako. Nakita ko ang babaeng kasama kanina ni Edward at may kasama itong isang foreigner. Nakangiti itong binati ni Edward at pinapasok sa loob. Bumalik ako sa kama. So iyon pala ang bisita niya. Napapitlag ako na marinig kong may kumatok. Ashley, sabi ni Edward at tuluyan itong binuksan ng pinto. Bakit? Lika sa baba, may ipapakilala ko sa iyo, sabi niya. Napakunot ang noo ko. I want you to meet her, sabi niya at hinawakan ng kamay ko para pahila akong palabasin. Sandali lang, magbibihis lang ako. Protesta ko sa kanya. I am just wearing a white fitted shirt and short shorts. You look pretty, babe. Nakangiting sabi niya at dire-diretso kaming pumunta sa dining. Naabutan kong nakaupo sa harap ng mesa ang isang babaeng tingin ko ay kaedad ni Edward. Katabi nito ang isang foreigner na alam kong mas matanda sa aming lahat.
Hindi nakaligtas sa akin ang pagtaas ng kilay ng babae habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. I want you to meet Ashley. She is my fiancé, sabi ni Edward at inakbayan niya ako. Alam kong fake lang ang ngiti ng babae sa akin at alam kong kinakaliskisan niya ako. Sino ba ang babaeng ito? Ashley, this is Lori and her husband, Hans. Bakasyon lang sila dito but they are already living in Italy. Sabi ni Edward na natiling nakakbay sa akin. Lori. So this is Lori. Mukhang kontrabida sa pelikula pero maganda. Kaya siguro mapaliw-maliw ang isang to. When did your taste in women change? I thought you don't like schoolgirls. She really looks like a college girl, Eds. Sabi ni Lori at muling tumingin sa akin. Natawa si Edward at inalalayan akong makaupo. Anong nakain ng lalaking ito at sobrang sweet sa akin? She is just young looking, but she is 25 already. She is just preparing herself for her licensure exam for teachers. She really wanted to be a teacher ever since she was a kid. Right, sweetheart? At tumingin pa sa kanya si Edward at bahagyang pinisil ang kamay ko. Oh, I get it. You need to impress your ex-girlfriend. Kaya pinapalabas mong magti-teacher ako. Ayaw kong mapahiya kaya pinapaganda po ang resume ko sa kanya. Ayaw mong malaman niya na ang nakuha mo babae ay dancer sa isang entertainment bar. I felt a lump in my throat nang maisip ko yon. Pero I need to act. Alam ko na kung bakit gusto niya akong pakasalan. Kailangan niya ng panabla sa ginawa ni Lori sa kanya. Pinilit kong ngumiti. I always wanted to be a teacher. I really like kids. They make me happy. Sagot ko. Really? That is so sweet of you. I wish Lori is like you. Sabat ng asawa ni Lori at tumingin sa gawin ng babae na bahagyang umismid. She doesn't like kids. Nasa tono nito ang pagkadisgusto. I smell trouble in paradise. Mukhang may hindi pinagkakasunduan ng mag-asawa. When are you going to get married? Usisa ni Lori. Soon. We're still planning about it but definitely this year. Sagot ni Edward at muling tumingin sa akin. How I wish those are true. The way he look at me now, I wish that is really true. I can see love in his eyes, but I know that love is not for me. It will never for me. After dinner, doon na kami nagstay sa living room. Ininom namin ang wine na dala nila Lori. Kahit ayoko ay napilitan din akong uminom para makisama. Ang sosyal kaya niya, kahit pagkahawak pa lang sa wine glass, parang arte-arte na. Umikot sa childhood ni Edward at Lori ang usapan namin. And I am bored. Puro na lang about Lori. Lori is good during elementary days. She is always in top 10. Lori is salutatorian in high school. Excuse me? Lagi akong top 1 since grade 1. Valedictorian in high school. At sigurado ako, kung nakatapos ako ng college, magna cum laude ako. Napahinga ako ng malalim. Ano ba ang nangyayari sa akin? Why am I comparing myself to her? Nagsiselos ba ako? Parang ganoon na nga eh. Kasi nakikita ko ang mga tingin ni Edward kay Lori. I know up to this time, he is still cares for her. Excuse me, paalam ko sa kanila. I think I need to check my phone. May call akong hinihintay ng 8 p.m. Sabi ko sa kanila, nakita ko ang napakunota noon ni Edward sa akin. Pero tumango na lang. Umalis ako doon. I need to go somewhere else. Baka masabunutan ko lang ang nag-iinarting si Lori. Hindi naman ako pumunta sa kwarto ko. Dumiretso ako sa garden at naupo sa isang bench doon at nag-check ng messages ko. Puro galing lang kay Lorin. Nanunukso. Message din galing kay Divina. Nagpapasalamat sa pinadala kong pera para kay Uncle Joe. Pero meron pa rin karugtong na kailangan na naman ng budget for this therapy. Hindi na ba matatapos ang problema ko? Napakunutan na ako nang marinig ako ng mga boses na parang nag-uusap. Papalapit iyon sa akin, kaya nagsiksik ako sa gilid. You are getting married? Are you getting even, Eds? Napalunok ako. Alam kong si Lori iyon. No, I love her.
That's why I want to marry her. Narinig kong sagot ni Edward. Pakiramdam ko ay nagdiwang yata ang puso ko sa sagot niya. Pero agad ding nawala ang saya ko nang makita kong hinawakan sa mukha ni Lori si Edward tapos ay hinalikan sa labi. Parang sinaksak ang dibdib ko sa nakita ko. Hindi man lang pumalag sa Edward. Parang gustong gusto niya ang nangyayari. Now, tell me, if you still want to marry her, sabi ni Lori. Hindi ko na hinantay ang sagot ni Edward. Umalis na ako doon. Hindi ko kayang magtagal doon. Ang sakit-sakit naman. Kaya lang pala niya ako pinakasalan kasi kailangan niya ng panakibutas para hindi masabi ng ex-girlfriend niya na Peter siya. Kailangan niya lang ako para gamitin na pampaselo sa babaeng iyon. Ngayon ko narealize ko bakit nagmamadali siyang alokin ako ng kasal. Kasi babalik na ang Lori na iyon. Ayaw niya magmukha siyang kawawa sa harap ni Lori. Kaya ako ang kailangan niya. What would you expect, Ashley? Na mahal ka ng lalaking yon? Ginagamit ka lang niya, kaya gamitan mo rin siya. Maggamitan kayo para matupad mo ang pangarap mo. Pinahid ko ang luha ko at taas na akong umalis doon. Right? I'll use him to get what I want.